sa'yo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kaitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kaniyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati, ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si Apostol Bernabe. Isang mabuting tao, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya. Marami siyang nailapit sa Diyos dahil nga sa taglay niyang mga katangiang ito. Humayo sila ni Apostol Pablo para mas marami pa ang mailapit sa Diyos. Ang tema pong ito ng paghayo ay nanalaystay hanggang sa ebanghelyo natin ngayon. Pinahayo ang mga apostol para gawin sa mas marami pa ang ginawa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang tinanggap po nilang walang bayad ay ibibigay nila ng wala ring bayad. Sa ganito pong paraan, nagmumultiply ang biyaya by paying it forward. Bago po yun, kung inyo pong napansin, bakit kaya nasa Tarso na uli si Apostol Pablo? Ang Tarso ay yung kanyang hometown. At Saulo na uli ang tawag sa kanya. Dahil nga naroon siya sa kanyang hometown, kilala siya doon bilang Saulo. Pinauwi po kasi siya ng mga superiors niya dahil nga para pa rin siyang si Saulo. Masyadong mainit. Baka nga naman mahihinog-hinog pa siya doon sa kanila sa mas kalmante at mas matiwasay na paraan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Pero alam nyo, hindi po ito hinayaan ni Bernabe. Hindi niya hinayaan na tuluyang masubhang parang bagang pinuhusan ng tubig ang alab ng paglilingkod ni Apostol Pablo. Sinundo po niya siya at inilagay ang kanilang sarili
kung saan kinakailangan ang maalab na pagpapahayag ng mabuting balita doon sa Antioquia, kung saan unang tinawag na mga Kristiyano ang mga alagad. Ganitong alab pa rin po ang kinakailangang taglay natin sa pangkasalukuyang pagmimisyon. Doon man ito sa malalayong lugar o sa sarili nating bayan, o kung dito lang, maalab pa rin, masigasig pa rin sana. Hindi po tayo maaaring magpakakampante at ipagkatiwala ng lahat sa Espiritu Santo ang gawain ng pagmimisyon. Kinakailangan pong gawin din natin ang ating bahagi, ang ating parte. May kanya-kanya po tayong gampanin sa gawaing ito ng pagtataguyod ng kaharian ng Diyos dito ngayon. At alam po natin, ginagawa natin ang ating bahagi kung ginagawa natin ito ng tama. Ulitin ko lang, medyo nabitin yung aking pangungusap. Alam po natin na ginagawa natin ang ating bahagi ng may paggabay ng Espiritu Santo kung ginagawa natin ito ng tama at masigasig. Hindi lukewarm, hindi complacent. Yun Okay. Namamalaya naman natin na siya nga ang nangunguna sa atin pagbukas tayo sa kanyang mga panukala. Kasi maaring ginagawa nga natin ang ating parte o ang ating bahagi sa ating misyon, pero iba pala ang nangunguna sa atin. Baka ang ating sarili o yung kasama pa natin sa ating sarili na hindi naman pala Espiritu Santo. So, malalaman natin kung siya nga ang nangunguna sa atin pag ang kanyang mga panukala ang ating isinasagawa. Yung pong sinasabi kong panukala, ito po yung promptings ng Holy Spirit. At nadidiscern po natin o nakikilatis po natin ang promptings ng Holy Spirit sa pamamagitan ng pananalangin. Ito po yung ginawa nung mga nagsugo kina Barnabas, kina Bernabe. Nanalangin muna sila. At hindi lang sila nanalangin, nag-ayuno pa sila bago nila ipatong ang kanilang mga kamay sa mga ulo ni Bernabe at Saulo para isugo sa misyon sa Antioquia. Mga kapatid, sa tulong po ng humihikayat sa atin, ng humihimok sa atin at gumagabay ang Espiritu Santo, makilatis nawa nating mabuti at malinaw kung saan niya tayo ninanais ipadala. At sa pagtanggap po natin ng banal na Eucharistia, lalo nawang mapag-alab ang ating sigasig sa pagsunod sa Kanya. At lalo na tayong maging faithful sa ating tinatawag na fundamental option. So, ibig sabihin, hindi naman lahat ay hinihikayat na mapapunta sa pinakamalalayong lugar para magmisyon. Lalo na nga kung ikaw ay isang ina o isang ama at ang iyong mga anak ay maliliit pa, baka ang iyong misyon ay doon sa iyong tahanan. At hindi naman lahat ng nagnanais sumunod sa Kanya ay ipinadadala niya sa malalayong misyon. Meron ngang isang napagaling niya, di ba? Inalihan ng maraming masamang espiritu, napagaling niya, gustong sumunod sa Kanya. Gusto palang sumama sa Kanya, pero hindi niya isinama. Pinauwi siya. Pero hindi nangangahulugan na wala na siyang misyon at hindi nangangahulugan na
hindi na siya makasusunod. Ang misyon niya doon sa sarili niyang sambahayan at sambayanan. Magpatotoo doon ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid, ang biyaya nawang ito ng kalinawan sa ating mga sari-sariling bukasyon ang matanggap natin sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia. Hingi natin sa mahal na pong Jesus Nazareno at sabihin natin sa Kanya, mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami, nakahandang sumunod. Isugo niyo po kami kung saan ninyo ibig.